11 taon na ako sa customs. Nakakita na ako ng peking gatas na pinagtataguan ng droga. Nakakita na ako ng sapin ng jacket na pinagsiksikan ng pera. Lahat na yata ng klase ng modus ay nakita ko na. Isang araw, isang international student ang sumalang sa security check. Ordinaryo lang ang malita niya. Mukha rin siyang matino, idinaan sa x-ray machine. Walang kakaiba, hindi ko pinalusot. Sa loob ng secret compartment, 3 bato ang tahimik na nakalagay. Maalikabok at kulay abo, yung tipo na parang makikita mo lang kahit saan. Tinitigan ko ang mga ito ng 3 segundo. Walang akong sinabing kahit isang salita. Kinuha ko ang aking radyo. At sinabi ko ang aming code word. Pagkalipas ng 10 minuto, isinara ang buong airport. 11 taon na ako sa customs. Ang trabahong ito, tinanggal nito ang lahat ng mga ilusyon ko sa buhay. At hinasa nito ang lahat ng aking kutob. Nakakita na ako ng isang ina na nagtago ng kontrabando sa lata ng gatas. Desperado ang mga mata niya. Nakakita na ako ng isang negosyante na nagtahi ng bantan-bantan na dolyar sa sapin ng kanyang jacket. Ganid ang mga mata niya. Nakakita na rin ako ng lumunok ng 12-dosenang kapsula. Isang kabataan na sinubukang gamitin ang katawan para makalusot. Ang mga mata niya ay manhid. 11 taon. Napakarami ko nang nakitang mga mata. At nahasa na ang mga mata ko na tumingin lang din sa mga mata ng iba. Ngayon, naka-duty ako sa inspection counter number 6 sa international arrivals ng T3 terminal. Alas 3 ng hapon. Sakto lang ang dami ng tao. Isang binatang lalaki ang nagtutulak ng isang silver na malita. Lumapit siya sa aking counter. Isang napaka-ordinaryong binata, puting t-shirt, nakamaong na pantalon, at may suot na salamin na itim ang frame. Mukhang estudyante. Inabot niya sa akin ang kanyang passport. Bagong-bago ang takip nito. Binuklat ko, si Gao Yuan, 21 taong gulang. Kada rating lang mula sa pag-aaral sa bansang H. Welcome back po sa bansa. Tinatakan ko ito. Binalik ko sa kanya ang passport. Matatag ang kamay niya. Malinis at maayos ang gupit ng kanyang mga kuko. Salamat po. Ngumiti siya ng magalang. Tinulak niya ang kanyang malita at akmang pupunta na sa conveyor belt. Sandali lang po, sabi ko. Huminto si Gao Yuan sa paglakad. At lumingon sa akin. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Sapat lang. Sir, kailangan pong dumaan ang baggage ninyo sa x-ray machine. Sige po, tumango siya. Walang bahid ng pagkainip. Siya na mismo ang nagbuhat ng kanyang malita papunta sa conveyor belt. Masyadong maayos ang lahat, masyadong normal. Nakatitig ako sa screen ng monitor. Dumaan ang x-ray sa malita. Mga damit, mga libro. Ilang pakete ng mga produktong galing doon. Isang shaver, malinaw, maayos. Walang anumang kakaibang kapal o kainahinalang hugis. Yung kasamahan kong si Shaoli, na nakabantay sa x-ray machine, ay sinenyasan ako ng okay sign. Hindi ako gumalaw. Ang tingin ko, ay nakapako pa rin sa mukha ni Gao Yuan. Nakatayo lang siya sa kanyang pwesto. Tahimik na naghihintay. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pero ang kaliwanghin lalaki niya, ay walang kamalay-malay na. Mabilis na kinikiskis ang pangalawang kasukasuan ng hintuturo niya. Ulit-ulit, muli at muli, ito ay isang tipikal na subconscious na kilos na nagtatangkang mapawi ang matinding kaba sa pamamagitan ng maliliit at paulit-ulit na galaw. Ano ang ikinakakaba niya? Isang malita na walang kahit anong problema. Sir, wala na pong problema sa malita ninyo. Maaari na po kayong umalis. Paalala ni Shaoli na nasa gilid. Tumango sa akin si Gao Yuan. At akmang kukunin na ang malita. Buksan ang malita. Hindi malakas ang boses ko. Pero napakalinaw. Natigilan si Shaoli. Ang kamay ni Gao Yuan na akmang kukunin na ang malita ay huminto rin sa ere. Nanigas sandali ang ngiti sa kanyang mukha. Pero agad ding bumalik sa normal. Officer, hindi po ba't sinabi niyo nang walang problema? Kalmado pa rin ang tono ng kanyang boses. Pero ang kaliwang kamay niyang kumikiskis sa hintuturo ay tumigil. Nanigas ang mga kalamnan. Routine inspection lang. Makipagtulungan po kayo. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. At inulit ko. Nagkatitigan kami ni Gao Yuan ng 3 segundo. Ibinaba niya ang kanyang mga talukap. Sige. Inilipat niya ang malita sa inspection table. In-input ang password. At binuksan. Ang loob ng malita, tulad niya, ay malinis at maayos. Ang mga damit ay nakatupi ng pantay-pantay. Nakalagay sa mga vacuum bag. Ang mga libro ay may balot. At nakaayos sa isang sulok. Isinuot ko ang aking guwantes. Sinimulan kong mag-inspeksyon. Isa-isa kong inilabas ang mga gamit. Isa-isa kong sinuri ang mga ito. Wala akong nakitang anuman. Sa gilid, may mga pasahero nang nagbubulungan at nagrereklamo. Iniisip nilang pinapalaki ko lang ang issue. Na nagsasayang lang ako ng oras. Maging si Shaoli ay alanganin din ang itsura. Iniisip niya kung masyado ba akong praning ngayon. Ang gilid ng labi ni Gao Yuan ay muling sinilayan ng isang bahagyang ngiti. Iyon ay isang ngiti ng pagkapanatag. Hindi ko pinansin ang sinuman. Inilabas kong lahat ang laman ng malita. Pagkatapos, ginamit ko ang mga buko ng aking daliri at dahan-daang tinuktok ang panloob na sapin sa ilalim ng malita. Tawag, ang tunog ay malagom. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin kay Gao Yuan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Ang pumalit dito ay isang matinding pamumutla. Buksan mo, sabi ko. Ano? Ang tagong compartment ng malita. Gumalaw pataas at pababa ang Adam's apple ni Gao Yuan. Hindi ko alam na may tagong compartment pala itong malita. Nagsimulang manuyo ang kanyang boses. Magtatanong ako ulit, buksan mo yan. Dumukot ako ng isang multi-tool screwdriver mula sa ilalim ng inspection table. Tiningnan ni Gao Yuan ang hawak kong gamit. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi.
Hindi siya gumalaw. Hindi na ako nagsalita pa. Gamit ang flathead ng screwdriver, sinuksok ko ito sa siwang ng panloob na sapin. Sinikwat ko ng buong lakas. Click, sinungkit ko ang panloob na panel hanggang sa magkaroon ito ng siwang. May isang mahinang amoy, na pinaghalong lupa at langis ng makina ang lumabas. Binaklas ko ang buong panloob na panel. Sa loob ng lihim na kompartimento ng kahon, may nakalatag na isang makapal na espongha. Sa ibabaw ng espongha, may 3 eksaktong uka. Sa loob ng mga uka, tahimik na nakalagay ang 3 bato. Puno ito ng alikabok, at may mga gilid na hindi pantay-pantay. Kung titingnan, para lang itong mga ordinaryong batong mapupulot sa tabi ng kahit anong ilog. Lumapit si Xiaoli para sumilip. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Mga bato, para lang dito. Nagsimula na ring magbulungan ang mga pasahero sa paligid. Si Gao Yuan naman ay parang nanlambot ang buong katawan. Napasandal siya sa inspection table. Habang humihingal ng malalim, nakatitig siya sa 3 bato. At puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi ko siya pinansin. Ang buo kong atensyon ay nakatuon sa 3 batong iyon. Tinitigan ko ang mga ito. 3 segundo. Pagkatapos, iniunat ko ang aking kamay. At kinuha ang isa sa mga ito. Malamig ang bato ng hawakan ko. Mabigat ito. Magaspang ang ibabaw nito. At may mga nakadikit pang ang tuyong putik. Itinaas ko ito sa tapat ng aking mga mata. Itinapat sa malakas na ilaw sa itaas ng inspection table. Pinalitan ko ang anggulo ng ilang beses. Sa isang partikular, at napakaliit na anggulo, sa ibabaw ng bato, may isang guhit na halos hindi mapansin ng mga mata. Isang sinulid ng lilang ilaw na mas manipis pa sa hibla ng buhok. Ang biglang kumislap, ang puso ko, biglang nanikip, ibinaba ko ang bato. Hindi ako umimik, kinuha ko ang walkie-talkie na nakasabit sa aking balikat. Hinawakan ko ito, at pinindot ang talk button. Ang ingay sa buong inspection hall, ay tila naglaho sa sandaling iyon. Matatag ang boses ko, walang bahid ng panginginig. Nagsabi ako ng code na kami lang ni Kapitan Zhang Lei ang nakakaintindi. Pesa 6, matigas ang bato, tumahimik ng 1 segundo ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ang 2 matatag na salita ni Kapitan Zhang Lei. Nakuha, pagkalipas ng 10 minuto, ang buong Terminal 3, lahat ng pasukan at labasan, ay ganap ng isinara. Ang nakabibinging tunog ng alarma, ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa sandaling tumunog ang alarma, agad na nagkagulo ang buong inspection hall. Sigaw ng mga pasahero, iyak ng mga bata, ang apurahang anunsyo ng airport para sa paglikas. Naging isang malaking kaguluhan, napalumpasay sa sahig si Gao Yuan. Namumutla, hindi ko siya pinansin. Agad kong ibinalik ang 3 bato sa lihim na lagayan. Tinakpan ko ito ng panloob na sapin. Isinara ko ang malita. Pagkatapos, nilagyan ko ang malita ng pinakamatinding selyo. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, sumugod na papasok ang mga armadong special police ng airport, at naglagay ng police line. Lahat kayo, huwag gagalaw, manatili lang kung nasaan kayo. Dinaig ng sigaw ng mga special police ang lahat ng ingay. Si Kapitan Zhang Lei, kasama ang 2 kasamahan mula sa Customs Anti-Smuggling Department, ay mabilis na naglakad papalapit sa akin. Ang ekspresyon niya ay mas seryoso kaysa sa dati kong nakita. Litaw na litaw ang mga ugat sa kanyang noo. Zhou Anghai, anong sitwasyon? Wala siyang sinayang na salita. Ang target, si Gao Yuan, lalaki, 21 taong gulang, isang exchange student na pabalik galing sa Country H. Itinuro ko si Gao Yuan na nakahandusay sa sahig. Ang kaina-hinalang bagay, ang 3 bato mula sa secret compartment ng kanyang malita. Itinuro ko ang silver na malita. Ginamit ko na, matigas ang bato. Biglang nanliit ang mga mata ni Zhang Lei. Matigas ang bato, ang code word na ito, sa internal system ng customs, ay tumutukoy sa pinakamataas na antas ng banta sa pambansang seguridad. Ang ganitong antas ng alarma, kapag na-activate, ay nangangahulugang maaaring mayroong smuggling na sapat na para yanijin ang mga pangunahing interes ng bansa. Ang kapangyarihan para hawakan ito, ay labas na sa sakop ng customs. Kailangang i-report agad sa National Security Department, at sila na ang hahawak nito. 7 taon na kaming magkatrabaho ni Zhang Lei. Ang code word na ito, ni minsan ay hindi ko pa ginamit. Alam niyang hindi ako magbibiro tungkol sa ganitong bagay. Sigurado ka, mahina at mariin ang boses ni Zhang Lei. 100%, sagot ko. Hindi na siya nagtanong pa. Agad niyang kinuha ang encrypted na telepono, at tumawag sa isang numero. Ito si Zhang Lei mula sa Capital Airport Customs. Simulan, Anshi, plano, namataan ang target sa inspection counter number 6, Terminal T3. Humihingi ng agarang suporta mula sa Ministry of National Security. Ibinaba ang tawag. Itinayo na ng 2 kasamahan mula sa Anti-Smuggling Division si Gao Yuan mula sa sahig. Painesasan, ang kulay pilak na malita. Inilagay sa isang espesyal na metal na bomb-proof case. Ang lahat ay umuusad sa isang tensyonado ngunit episyenteng paraan. Wala pang 20 minuto, 3 itim na honky sedan ang direktang dumaan sa special access lane ng airport, at nagtuloy-tuloy hanggang sa tarmac. Bumaba mula sa mga sasakyan ng isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na suit. Mga taong may matalim na aura. Ang namumuna sa kanila ay isang babae, humigit kumulang 30 taong gulang. Maikli ang buhok, ang kanyang tingin ay kasentalas ng patalim. Wala siyang suot na anumang ID. Pero sa sandaling dumating siya, ang pinuno ng airport police ay kusang lumapit, at sumaludo sa kanya. Dumiretso siya kay Zhang Lei. Ministry of National Security, Xiao Wenjun. Ako ang namamahala sa insidenteng ito. Ang boses niya ay tulad din ng kanyang mga mata.
Malamig, matigas, Bureau of Customs, Zonglei. Nasaan ang sospek at ang ebidensya? Tanong ni Xiao Wenjun. Itinuro ni Zonglei si Gao Yuan na isinasakay na sa bulletproof na sasakyan ng mga special police. At ang metal na case na hiwalay na iniingatan. Sino ang unang nakadiskubre? Dumaan ang tingin ni Xiao Wenjun sa aming lahat. Ako po, humakbang ako pasulong. Tinitigan ako ni Xiao Wenjun ng ilang segundo. Na para bang iniskan ako ng x-ray. Ikwento mo ang nangyari. Ikinwento ko ang lahat mula sa paglapit ni Gao Yuan sa counter ko. Ang buong proseso hanggang sa matagpuan ko ang mga bato. Isinalaysay kong muli ng maikli at direkta. Kasama na ang pagtansya ko sa kanyang mga micro-expression. At pati na rin ang pagsusuri ko sa kahon. Binuksan mo ang tagong kompartamento. At nakita mo ang mga bato. Pinutol ako ni Xiao Wenjun sa pagsasalita. At pagkatapos ay agad mo nang ini-report. Bilang banta sa seguridad ng bansa. Oo, ano ang basehan mo para husgahan na ang tatlong ordinaryong bato na iyon ay banta sa seguridad ng bansa? Kutob. Sagot ko, kutob. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Xiao Wenjun. Na may halong hindi may tatagong pang-uuyam. Officer Zuang, ganoon ba? Alam mo ba na dahil lang sa isang kutob mo, paralisa ang buong capital airport? Gaano kalaki ang pinsalang pang-ekonomiya na idudulot niyan? Alam mo ba kung ilang international flight na ngayon ang na-divert sa ibang mga syudad? Alam mo ba na kung mapatunayan sa huli na isa lang itong false alarm? Kung anong responsibilidad ang haharapin mo? Sunod-sunod na mga tanong, para bang mga bala na tumatama sa akin? Hindi ako natinag, sinalubong ko ang kanyang titig. Alam ko, ipinupusta mo ang iyong karera at kinabukasan. Sa kutob mo, hindi ko kailangang pumusta. Sinabi ko, salita bawat salita, dahil nakakita ako ng lilang ilaw. Lilang ilaw, kumunat ang noo ni Xiao Wenjun. Sa isang partikular na anggulo sa ilalim ng malakas na ilaw. May kumislap na hibla ng lilang ilaw sa ibabaw ng mga bato. Napakapino, pero nakita ko yun. Nagsasabi ako ng totoo, iyon. Ang tunay na dahilan kung bakit ko pina-activate ang pinakamataas na alerto. 3 taon na ang nakalipas. Ang mentor ko, si dating hepe ng customs na si Lin Haidong, ay nasawi sa isang misyon kontra smuggling sa border. Noon, ang naharang nila ay isang bagong uri ng kontrabando na nagpapanggap na ordinaryong mineral. Pagkatapos noon, sa isang internal na briefing, nakita ko ang description ng nasabing kontrabando. Ang pangunahing sangkap nito, kapag tinamaan ng isang partikular na liwanag, ay magpapakita ng isang kakaibang bilang sinag. Matapos ang insidenteng iyon, ang code phrase na matigas ang bato, kasama ang nasa likod nitong planong Panshi, ay sakalang formal na itinatag. Ang mga taong nakakaalam ng detalyeng ito sa buong sistema ng customs ay hindi hihigit sa 5, at isa na roon si Zonglei. Nang marinig niya ang mga salitang lilang ilaw, nagbago rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Halatang walang alam si Xiao Wenjun sa tunay na sitwasyon. Malamig siyang ngumisi. Lilang ilaw, Officer Zuang. Masyado ka yatang nagbabasa ng nobela. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dalhin ang ebidensya sa isolated testing room. Ipa-analyze agad sa technical team. Dalhin ang suspect sa interrogation room. Ako mismo ang mag-iinteroga. Masusunod po. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Captain Zong, humarap si Xiao Wenjun kay Zonglei. Kailangan kong gamitin ang isa sa mga interrogation room ninyo. At isa pa, itong si Officer Zuang. Hanggat wala pa akong final na conclusion, hindi siya maaaring umalis ng airport. At dapat laging handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya at umalis. Ang mga takong ng sapatos niya ay tumatama sa sahig, na lumilikha ng matinis at malakas na tunog. Tinapak ni Zonglei ang balikat ko. Komplikado ang tingin sa kanyang mga mata. Zuanghai, Kapitan, isinusumpa ko sa uniforme kong ito. Pinutol ko ang sasabihin niya. Napabuntong hininga si Zonglei. At wala nang sinabi pa. Ang sumunod na ilang oras ay isang mahabang paghihirap. Inilagay ako sa isang maliit na pahingahan. May 2 special police na nagbabantay sa pinto. Hindi ko pwedeng gamitin ang cellphone ko. Bawal makipag-ugnayan sa labas. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Sa labas ng bintana, dumilim na. Nananatiling naka-lockdown ng Terminal T3. Walang laman ang tarmac, kasing tahimik ng isang ghost town. Nai-imagine ko, na sa labas ay nagkakagulo na. Ang puso ko, gayunpaman, ay pambihirang kalmado. Nagtitiwala ako sa mga mata ko. At mas nagtitiwala ako sa aking master. Hanggang hating gabi, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng pahingahan. Pumasok si Xiao Wenjun. Mas malamig pa sa dati ang ekspresyon ng kanyang mukha. May nakatagong galit sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang dokumento. At padubog na inihagis sa mesa sa harap ko. Officer Zuang, mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag. Kinuha ko ang dokumento. Ito ang paunang ulat mula sa technical team. Sa bahagi ng conclusion ng ulat, sinaksak ng mga nakabold na itim na salita ang mga mata ko. Sinuring sample A. Pagsusuri sa sangkap na Fufeng. Radiation test. Walang nakitang anumang anomalya. Ang pangunahing sangkap ay granite. Conclusion. Isang ordinaryong bato. Ang utak ko, umugang, ng malakas. Paanong nangyari yun? Ninterogan ng mga tauhan ko si Gao Yuan ng 8 oras. Ang boses ni Xiao Wenjun ay kasing lamig ng yelo. Mula simula hanggang dulo, iisa lang ang sinabi niya. Nagaling daw yun sa biyahe niya sa H-country. Isang bato na pinulot niya sa tabi ng ilog. Maganda raw tingnan, kaya inuwi niya bilang souvenir. Ang kanyang mga social connection. Ang background ng pamilya niya.
Binaligtad namin ang buong pagkatao niya para imbestigahan. Malinis na malinis. Ngayon, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang bagay. Yumuko si Xiao Wenjun, habang nakatukod ang dalawang kamay sa mesa. At matalim akong tinitigan. Nagsisinungaling ka, pero nanatiling tuyong-tuyo ang sarili kong damit. Habang tinitingnan ko ang mga halaman sa bukid na nasa hustong gulang na para anihin euro. Habang tinitingnan ko ang mga halaman sa bukid na nasa hustong gulang na para anihin euro. Habang tinitingnan ko ang mga halaman sa bukid na nasa hustong gulang na para anihin euro. Nagtagumpay ako. Ang mga immortal spirit grass na nagkakahalaga ng mahigit 8 spirit stones. Nagniningning sa pananabik ang aking mga mata. 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 Yayaman na ako ngayon. Yayaman na ako ngayon. Yayaman na ako ngayon. Dahil sa tulong ng kumpletong spirit rain spell. Dahil sa tulong ng kumpletong spirit rain spell. Buong puso akong nagbungkal at gumamit ng mahika. 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 Biglang tumaas ang ani mula sa 3 sukat ng aking spirit field. Biglang tumaas ang ani mula sa 3 sukat ng aking spirit field. Biglang tumaas ang ani mula sa 3 sukat ng aking spirit field. At pumunta sa Wanfa Pavilion para bumili ng malalakas na combat spell para sa aking proteksyon. At pumunta sa Wanfa Pavilion para bumili ng malalakas na combat spell para sa aking proteksyon. Agad akong kumilos. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ibenta ang mga mababang antas na spirit plant na ito. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ibenta ang mga mababang antas na spirit plant na ito. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ibenta ang mga mababang antas na spirit plant na ito. Agad akong kumilos. Pagpasok ko pa lang sa Wanfa Pavilion, mabilis akong nagayos at lumabas ng bahay. Kuya Yuan, naparito ka na naman. Kuya Yuan, naparito ka na naman. Agad akong sinalubong ng pamilyar na si Shopkeeper Chen. Ano ang hanap mo ngayon? Ano ang hanap mo ngayon? Nakangiting tanong ni Shopkeeper Chen. 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 Shopkeeper Chen, gusto kong magbenta ng ilang mababang antas na immortal spirit grass ngayon. Gusto kong magbenta ng ilang mababang antas na immortal spirit grass ngayon. Gusto kong magbenta ng ilang mababang antas na immortal spirit grass ngayon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Biglang natigilan sa paglalakad si Shopkeeper Chen. Kuya Yuan, Kuya Yuan, Kuya Yuan, Kuya Yuan, sabi mo, magbebenta ka ng immortal spirit grass, hindi bibili. Sabi mo, magbebenta ka ng immortal spirit grass, hindi bibili. Di ba't ang karaniwang kita mo sa spirit field ay sapat lang pambayad ng renta? Di ba't ang karaniwang kita mo sa spirit field ay sapat lang pambayad ng renta? Di ba't ang karaniwang kita mo sa spirit field ay sapat lang pambayad ng renta? Di ba't ang karaniwang kita mo sa spirit field ay sapat lang pambayad ng renta? Tumingin ako sa gulat niyang mga mata at tumango. Pinagmasdan ako ni Shopkeeper Chen na may halong pagdududa. Pinagmasdan ako ni Shopkeeper Chen na may halong pagdududa. Pinagmasdan ako ni Shopkeeper Chen na may halong pagdududa. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Pinagmasdan ako ni Shopkeeper Chen na may halong pagdududa. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Kaya naparito ako para magbenta ng ilan. Kaya naparito ako para magbenta ng ilan. Pero kailangan maramihan, mga 20 piraso man lang. Kuya Yuan, Kuya Yuan, Kuya Yuan, Kuya Yuan. Pero kailangan maramihan, mga 20 piraso man lang. Pero kailangan maramihan, mga 20 piraso man lang. Sapat na ba ito? Sapat na ba ito? Sapat na. Direkta kong inilabas ang mahigit 100 piraso ng immortal spirit grass. Direkta kong inilabas ang mahigit 100 piraso ng immortal spirit grass. Hindi maitago ni Shopkeeper Chen ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi maitago ni Shopkeeper Chen ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi maitago ni Shopkeeper Chen ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa. Hindi nagtagal. Hindi nagtagal. Natapos ang transaksyon. Habang tinitingnan ko ang laman ng aking storage bag na nadagdagan ng. Habang tinitingnan ko ang laman ng aking storage bag na nadagdagan ng. Habang tinitingnan ko ang laman ng aking storage bag na nadagdagan ng. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Mahigit 30 spirit stones, nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Tinago ko ang natitirang mahigit 200 spirit. Itinago ko ang natitirang mahigit 200 spirit. Itinago ko ang natitirang mahigit 200 spirit. Sa huli, naubos ko ang lahat ng aking spirit stones. Sa huli, naubos ko ang lahat ng aking spirit stones. Sa huli, naubos ko ang lahat ng aking spirit stones. Para hindi makatawag ng pansin. At isang sirang low-grade na magic item. Ibinenta ko ng paunti-unti ang mga halaman sa ibang mga tindahan.